Mga karos, magandang araw po sa ating lahat. Meron kaming ginawang bahay dito sa Lumina Homes, isang angelic na inner unit na matatagpuan dito sa Tansa, Cavite. Meron ako i-share sa inyo na unit na ginawa po namin before and after. I-share ko rin po sa inyo kung magkano po yung price range na nagastos po ng ating client owner dito. Ayan, tapusin nyo po itong video na to. Itong video na to ay para po dun sa mga kumuha ng unit kagaya rito sa Lumina, or meron kagaya na ganitong klaseng unit na may laki na 36 square meters sa ground area and 18 square meter naman po sa floor area, na meron pang 2 kwarto sa second level, meron living space, meron dining, meron kitchen area, tsaka toilet and bathroom. Also meron malaking balcony sa harapan ng bahay. So ito mga karoho, kung para sa inyo tong video na to, huwag nyo skip, panoorin nyo hanggang matapos para makapulutan natin ng idea at saka kung magkano yung kakalabasan. Ay mga karosa, tapusin nyo yung video, hindi ko na po patatagalin tong intro natin. Enjoy watching po and God bless. Mga karos, bago nga pala tayo mag-umpisa, libutin muna natin yung area para meron tayong before and after kapag natapos natin to. Diba? Ito yung loob. Bali yung loob nito, nasa ano lang ito? 17 square meter. Lilinis muna sila, wawalis. Good morning. Yan, may kapitbahay na po sila. Tapos itong unit nito, yung likuran nito, ito kalsada. Yung madalas natin dinadaan ng pagpapunta tayo ng All Home o kaya ng Phase 4. Toilet and bath. Yan sa second floor. Ating delivery. Yung toilet and bath nito dito sa phase 3, lahat ng up and down naka-slab. Ayan. Okay, ito na yung ating plano ng bahay. Bali 3.6 tayo rito. Tapos 2.8 naman tayo rito sa kabila. Bali 4 meters yung pinaka length nya. Tapos dito 2x2. Yan, 2x2. So 2 meter by 2 meter. Gagawin namin dito dahil slab siya, wall stiffener kami rito sa pa-L type. Tapos 2 poste kami rito. Yan, medyo maliit lang po tong slab na to, pero baka gumamit kami ng ano rito, ng steel deck kahit maliit lang. Steel deck yung gagamitin natin. Pakita ko sa inyo yung isa sa ilan sa mga plano rito. Bali ito yung sa kwarto. Kapag mga ganito kalit na ano lang naman, na area, mga ganito, ang una nyo lang pong kukunin yung sukat ng kama. Ganito semi queen size to. Tapos ito single. Ang kadalasan sa single 190. Ang gusto niya yung simula yung ulo papunta ron, yung paanan sa may bintana. Tapos tapatan yung pinto parang ganito. Tapos ito naman kama niya, yung headboard nakasandal dun banda papunta rito. Yan, ito possible kung semi, pwedeng 54 inches by 190. Tapos dito possible nandito yung aircon. Bali yung aircon dito, mag-aabang kami ng isa rito. Yan dito banda, tsaka yan dito banda. Yan, mag-aabang kami ng saksakan ng aircon. Ito nga pala mga karos, mapapansin nyo, parang may kurbada siya rito. So dito yon. So ibig sabihin magkakaroon pa ng tumble gun. Yan, tumble. Tapos magandang idea to kasi itong space na to magagamit pa para sa cabinet. Tapos ito, pag dumating ang time, hindi po mahirap hindi po mahirap buksan to. So magbibigay pa rin po to ng hangin dito. Pwede niyang buksan, pwedeng hindi. Yun ang maganda. Kaso nga lang, may disadvantages to. Kasi
yung ano natin, yung footstep and riser natin, itong hagdanan natin dito. Ayan, mababaw na lang yan. Makakit si JJ yun. Yun, untog kaagad siya rito. Kung sakaling meron ito. Tapos kapag meron ito, madilim po itong ano natin. Yung magiging hallway dito madilim. Pero may ilaw naman. Kumbaga hindi na magbibigay ng sunlight to. Itong bintana na to. So ito, baka i-ano na lang natin to. So hindi na po natin to gagawin. Ito naman pong plano na binigay ng may-ari. Isa na lang, preferences lang. Ayan. So ganda sana yun. Yun nga lang, kapag pagka-akit mo, yuyuko ka. Yun lang ang disadvantage nun. Meron din pala silang plano rito, yung sa may toilet and bath. May partition, yan o. Maganda rin po sana to. Dati may kliyente kami sa Phase 5, ganito rin yung plano. Okay to, pwede to dito. Ang problema lang kasi, yung sa siko ng tao, kapag maliligo siya, kasi nasa 60 cm na lang to eh. Yan o. 60 cm. Kapag, ayan, kita niyo yung siko ko. Pagka gumalaw siya, yan, uuntog siya dun sa partition. Pero magandang idea rin to. Baka ano na rin to, baka hindi na rin to matupad yung dito. Actually, ito pinapaliwanag ko, nag-usap na pala kami nung may-ari rito sa mga gagawin. So, ibig sabihin lang, baka makapagbigay lang kami ng idea, baka may plano rin kayo magpaganito. Pwedeng nasa sa inyo kung itutuloy nyo, hindi. Yun nga lang, kapag every time maliligo kayo, baka mauntog yung siko. Yan. Nasa ano sana? Hanggat maaari po sana, nasa 90 ang kwadrado ng shower area. Para medyo maluwag-luwag. Tapos dito sa wall na to, bali ganito po yung kakalabasan niya. Yan. Kasi kapag nawala po itong area na to, natibag yan. Yan yung counter. Kagaya ng mga ginagawa namin, ganyan po. May shelf siya roon sa likod para bahagya pong lumuwag, marami pong may lalagay. Bali magtataka kayo, bakit parang ang lighting ganito? Ano po to? Pag Angelic, maliit yung interior niya rito, yung floor area, pero maluwag po to. Yun, mahaba po yan. Yan, nabanggit ko kanina, nasa 3 point something meters yan, yung haba niyan. Yan, doon lang sila bumawi. Yung Angeli naman, nasa kulang-kulang 2 metro yung harap. Nasa 22 square meter naman po yung loob. Ayan, meron pong cabinet dito, bali 3 layers. Ayan. Diba? Pinakinabangan talaga yung space. Tapos pagdating dito, yung L-type na sofa na lang. Gagawa rin po kami ng rito, ng drop ceiling. Pero hindi na po namin gagalawin tong gitna. So magsisilbi na po yung kisame. Tapos yung ginagawa namin sa gilid, dyan na lang kami maglalagay ng disenyo. Yan. Yan yung update tsaka assignment namin dito. So pakiabangan araw-araw sa mga improvement na magagawa. Sa magandang araw, bali nandito na po tayo. Ito nga po palang project na ipe-present ko po sa inyo ay sinimulan namin noong unang linggo ng April. Bali itong unit na makikita nyo sa likuran ko, ito po ay isang Angelic inner unit na matatagpuan po rito sa Lumina Homes Phase 3, Tansa, Cavite. Yan, Barangay Bagtas. Silipin po natin. Ayan, bali mga karohos, meron nga po palang laki to na 36 square meter yung ground area, kasama na po itong nakikita nyong bako dito sa harapan at yung extension po doon sa likuran. Nakapantay po ng toilet and bathroom. Bali sa taas naman po doon sa second level area, meron naman po sukat na 18 square meter. Bali yung nakita nyo po doon sa actual turnover mga karohouse, kapag kumukuha kayo ng ganitong klaseng bahay, hindi pa po kasama yung bakod nya. So magpapa-extension pa kayo sa harap. Tapos sa likod naman, may unang extension na yon para dun sa toilet and bathroom. Ang lalagyan na lang ng extension dun sa may likuran, sa may dirty kitchen area. Ito mga karos yung details ng harapan ng bahay. Meron po itong 4 meter length by 150 cm height. Meron tayong 3 nilagay na poste po rito. Tapos yung 2 poste po niya, nag-install po tayo ng 2 ilaw. Yung ilaw na ginamit natin is lamp post, wall type. May ilaw po siya, yung buga niya, meron pataas, meron din po siya pababa. Gumamit tayo ng mga tubular para sa grills, sa gate. 2x2, yan 2x2 po yung pinaka-framing. Tapos yung mga bracing at saka design 3/4 by 3/4 tsaka 1x3. Ganun din po rito.
Para maging heavy duty po yung harapan ng bahay, nag-install po kami doon sa front facing ng mga walls at saka ng poste. Ginamit po namin dito is 60 by 60 na ivory tiles para sa poste. O sa 30 by 60 naman po yung mga ginamit namin na tiles, yung pinaka-texture niya parang adobe. Pagdating naman po rito sa kanyang roofing, gumamit po kami ng mga tubulars pa rin po rito. Yung pinaka-sanepa, ginamitan po namin ng 2 by 6. Tapos yung bubong po na ginamit po namin dito is sa PVC corrugated type. Nakaano po siya mga karos, naka-flashing siya magkabila. Ayan, may flashing dito, ganun din po sa kabilang side. Sa sidings, naglagay kami ng bracing ng mga 2x2 na square tubes, tapos polycarbonate magkabilang gilid. Gumamit din po kami rito sa mga rafters framing sa 2x3. Tapos puro 2x2 na tubular na lang po yung ginamit naming bracing. Tapos naglagay din po kami rito ng sampayan, bali 3/4 by 3/4 yan. Meron din po dun sa dulo. Tapos dito naman po sa may bandang gitna niya, naglagay naman kami ng 1x2 na square tube. Doon po namin sinabit yung aming mga drop light. Makikita nyo sa insulation na ginamit namin dito is 1/4 na hard deflex board. Yan, cement board. Tapos pininturahan namin ng latex. Sa gate niya mga karos, butterfly gate or 2-door gate. Meron po siyang bisagra sa ilalim, which is kung saan mo gusto nakafix yung isang gate, kung kinakailangan mo ng wide open space. Tapos andito naman po yung barrel bolt sa gilid. Tapos disusi na rin po siya. Pagpasok niya rito, unang makikita niyo yung ating floor drainage. Yan, gawa naman po yan sa mga angle bar na 1/8 by 1 inch. Yan po yung ginamit namin na floor drainage. Tapos yung tiles naman po ay ginamitan namin ng 40 by 40. Motif design color po nung client owner namin is mahilig po siya sa kulay gray. Papansin nyo pa lang sa harapan pala ng bahay, meron na kagad combination ng gray. Gray color tiles. Napakaganda. Ilagyan din po namin yan ng screen door. Lalagay ko na nga lang po sa huli ng video yung mga gumawa po ng screen door at saka po yung nag-install din po ng ating Korean blinds. Yan, pakiabangan na lang po sa last part ng video natin. Pati yung contact number nila at saka yung Facebook account lalagay natin doon. Dito naman, naglagay kami ng isang floor drainage dito. Yan, may floor drain dito. Yan. Faucet. Yan, may faucet tayo rito. Yan yung accent natin dito. Dito namin nilagay kasi laging nababasa yung part ng area na yan, para yung pintura hindi nag-fade. Sa details naman ng pintura mga ka-rowhouse, ang ginamitan po namin to ng beige color sa sidings, sa walls, saka sa side ng mga poste. Tapos meron po siyang last top coat ng acrylic emulsion para matibay po siya sa mga ulan. Hindi po basta-basta nag-fade yung pintura niya. Dito naman, tile red naman po yung ginamit namin. Kasi yung mga kulay ng pasad nito ng Lumina, puro ganito. Mas matingkad nga lang po yung timpla ng kulay namin, pero halos kapareha naman kasi bagong kulay siya, bagong coated. Makikita niyo naman po rito sa taas, nagpalagay kami dito ng 3/4 na PVC. So 3/4 yan na gumapang po dun sa ating TV console. So yung nakikita niyong tubo na yan, dati siyang kulay orange, pininturahan namin ng itim para medyo hide yung kulay niya. Tapos yung tubo na yan ay papalusutin dyan yung kable ng internet para wala po tayo nakikitang mga wires dun sa loob. Nagpalagay din po tayo rito ng outlet just in case maglagay sila ng Christmas light or CCTV camera. Yan, may outlet na tayo dyan. Tsaka rito, isa. Tapos ito yung PVC para sa drain ng ating washing machine. Ayan, kinulayan namin ng gray para na-hide lang din po yung kanyang kulay. Ayan mga karos, yan yung buong detalye dito sa harapan ng bahay. Napakalinis. Yan, another sampayan dito. Naka-polycarbonate. Medyo malaki-laki to mga karos. Kung isasama natin to, nasa 3 metro po yan. 3 meters. Isa sa mga ginawa dito mga karos, pinapinturahan din po natin sa mga pintor natin yung pinaka-facade wall, itong harapan ng bahay. So tile red din po yon, yung sunblast na yung pababa. Yung other wall naman po, pininturahan din natin ng beige. Then naka-top coat siya ng acrylic emulsion. Ito naman pong kulay ng ating PVC roofing dito, nagawa sa corrugated type, light red siya. Pinapinturahan din natin siya ng quick dry enamel para po magpantay po yung kulay niya. Yung details naman sa mga pintura ng ating bakal, naka-epoxy primer muna siya, tapos pininturahan natin ng quick dry enamel. Lahat po yan yung kulay itim, quick dry enamel. Light beige naman po yung kulay nitong ating bracing.
Ito po yung sa request nila client owner. Naglagay na rin tayo rito ng acrylic house number. Tapos syempre pinturado rin po ng Flexiban yung ating top coat dito sa magkabilang sidewall. Yung flashing na ginamit natin, side flashing and wall flashing, ay sa bend po niyan is 61 cm. Yan, bali naka wall flashing tsaka side flashing po tayo. Ganun din po rito. Yan, pinturado rin po ng Boysen Flexiban. Doon naman po sa bubong mga ka-row house, naka ano po yan, naka waterproofing, tapos minasilyahan namin lahat ng dugtungan nung bubong ng actual turnover. Bali ito yung details dito po sa harapan ng bahay. Bali dito naman po tayo sa loob ng bahay, dito sa interior. Una natin makikita rito yung ating screen door. Yung screen door nga po pala nito full screen. Tsaka yung door closer niya nilagay namin sa taas. Yung full screen po siya. Meron din po siyang susian. Yan susian, tapos lock dito. Bago tayo pumasok sa loob, makikita natin yung steel door. Ayan. Tapos meron tayong nilagay dito na lever type na doorknob. Meron din tayo rito ng single deadbolt. Bali itong single deadbolt, wala po to kapag turn over sa inyo itong ganitong unit. So magpo-provide po kayo para sa double lock. Tapos ito naman, ordinaryong doorknob yung aabutan nyo rito kapag turn over sa inyo. So yan, pinalitan natin ng lever type, tapos nilagyan pa natin ng double lock or single deadbolt. Ito, pasok tayo sa loob. Yung baling ng pinto niya, pakanan. Yan o. Yung tiles na ginamit natin dito sa ating flooring, 60 by 60. Tapos yung texture niya, kulay gray, medyo may pagka dark gray, na marami pong haspe. Ayan o. Bali makikita nyo, hindi siya masyadong madumihin compared dun sa mga white tiles, ivory tiles, na kitang-kita po yung dumi, alikabok. Kaya yung mga hair strands. Unang makikita natin dito yung cove ceiling. Yan yung cove ceiling, meron po siyang 8 pin light. Bali yung pin light na ginamit natin dito, tricolor. Meron siyang center light, LED light at saka strip light. So si strip light nito mga karos, warm light lang. TV cabinet, ayan. Bali ito nga po pala is binili namin sa Decorwood PH. Sa Facebook online namin nakita. Tapos nagpalagay na rin po ng TV bracket yung ating client owner. Ginamit nga po pala nating paint sa buong walls ay off-white. Yan, charcoal naman po yung kulay ng WPC or yung wall-fluted panel natin. Off-white din po yung ating quick dry enamel para naman po sa TV cabinet. Medium gray yung makikita nating kulay dito. Ayan, naglagay po tayo ng 2 outlet. Papansin nyo, wala pong handle yung mga nilagay natin na pintuan dito. Yan, sa baba. Yan na. Dito na lang natin nilagay yung ibang spare pa para dun sa TV bracket. Sa mga concealed hinges, gumamit po tayo ng hydraulic. Yan o. Pusa siya nasara. Diba? Ito yung ating bar counter. Meron po siyang pendant light. Yung kulay ng pendant light, binagay natin sa combination color dito sa loob. Ayan yung kanyang bar counter, naka-tiles. Tapos sa panel, naka-wall-fluted panel. May ilang shelves dito, open shelves. Ito rin po sa kanyang wine rack. Tapos meron pong outlet. Kabilaan, ganyan din po yan. Naglagay tayo ng shelves dito para magamit po talaga nila yung area. Bali sa ilalim naman po ng staircase, nagpalagay po sila ng 3 layer ng cabinet dito. Ayan na. Dito. Tapos stucco finish po yung paint natin dito. Dito banda sa ilalim. At saka rin dito sa gilid.
Meron tayong tira na cut ng wall fluted panel. Yan nilagay po natin dyan sa gilid. Pag umakyat dito sa second floor. Yung kulay nga po pala na ginamit natin dito, ano po to, seal gray. Yan, seal gray. Tapos latex white paint na lang po yung ating mga kisame. Sa mga window blinds kay Sir Ricky, ayan, gray. Ayan, sa kitchen area naman po, gumamit kami ng cabinet gamit po itong aluminum. Aluminum glass yan, aluminum. So, nandito yung ating breaker. Additional breaker po yan. Ayan. Ayan. Range hood. Built-in hub na stove niya. Lababo. Bali yung lababo rito, 2 tab. Yung tiles dito, light na haspe lang pero kulay puti. Yan yung gusto ni ma'am. Ganun din dito sa bar counter. Yan, meron siyang condiment pull out. Yan para sa condiments. Pull out basket. Tapos dito yung stove. Yan, naglagay tayo ng pasingawan. Yan, sa stove niya. Para rito. Gas tank. Yan, gas tank dyan. Sa maintenance. Bali, yung ginawa nga po pala natin tong extension nila. Ano po ito? Buhos po to. Yung extension. Ito, nabutan na natin tong area na to. Nakabuild na yan. Tapos yung pintuan po dati niya nandito. Yan, yung pintuan niya nandito. Blinak natin yan. Ginawa nating pader. Nilagay natin yung pintuan dito sa toilet and bathroom para maging sliding door na lang. Refrigerator dito. Yan, steel deck pala yung ginamit natin dyan. Steel decking. Dito naman sa kanyang kitchen, sa may ceiling, isang exhaust fan yung makikita nyo dyan. 12 inches. Tapos ang brand niyan, Omni, lagi yung ginagamit namin. Tapos naglagay tayo ng isang ilaw lang po rito sa kanyang kitchen kasi 2x2 meters lang naman po ito. Enough na to isang ilaw. Itong range hood naman, meron naman po laging siyang ilaw. Tsaka yung overhead cabinet natin, yan, may ilaw siya. Yan o. Yan. Buksan natin. Pasok naman tayo dito sa ating toilet and bathroom. Isa rin po ito sa ginawa nila Master Batang. Mga gumawa po na itong screen door, tsaka itong ating aluminum kitchen cabinet. Yan. 180 by 220 ang sukat niya. Sliding. Sa ceiling, meron pa rin po tayo makikita ang exhaust fan dyan. Yan, 12 inch. Tapos sa dalawang pin light na warm light at saka isang center. Hindi po tayo masyadong gumamit ng all white para hindi nakaka-stress yung ambience. Yan. Exhaust fan. Tapos yung ilaw. Tricolor lang yan nasa gitna. Wall mirror. Yun o, pogi. Lavatory. Sliding. Ito yung lock. Yan, blackout. Yan, blackout po siya. Diba? Yan, open, diba? Yan. Tiles combination, 30 by 60 yung ginamit natin. Medyo dark gray lang din ng konti. Yan, from walls. Sa accent naman natin, yan, gumamit din tayo ng 30 by 60. Yan din yung ginamit natin. Yan.
lavatory. 30 by 30 naman po yung combination na ginamit natin dito sa flooring niya. Yan, medyo dark gray na yung ginamit natin. Yan, water closet. Ayan. Heater. On. Yan. Po yung lagayan ng mga shampoo. Ayan, soap rack. Tapos towel rack. Ayan. Shower set. Ayan, heater. Digital po yung heater natin. Ayan. Mainit na kagad ah. Telephone hand shower. Yung sa faucet. Sa ilalim. Ayan. Maraming nagtatanong sa akin ito kung magkano daw ba yung kabuuan ng toilet and bathroom. Gagawa tayo ng isang vlog para lang dito kung magkano inabot nito. Yan, pakiabangan po. Bali dito naman po tayo, paakit na tayo sa 2 kwarto sa taas. Bali bago tayo umakyat, ito nga po pala yung ating hagdanan. Bali ito yung in-improve natin. Ginamit na tiles namin dito gray. Gray na 60 by 60. Tapos pinutol-putol na lang po natin yon. Tapos may konting sirosya rito. Bali po step and risers niya, mga naka-tiles po. Tapos ginamitan natin siya ng tile trim. Ayan. Tapos ito na yung handrail. Ito na yung dating handrail ng turnover sa atin ni Lumina. Yakit tayo. Ayan. Tiles na ginamit natin doon sa ground area. Ganun din sa second level dito. Yan, dark gray. Sa ating ilaw. Ayan. Ayan, dito tayo sa second floor. Yung una makikita natin dito yung pendant light. Paakyat dito galing hagdanan. Yan, 3 kulay din po yung ilaw niya. Yan, 3 colors. Tapos meron ditong bintana. Bali naglagay tayo dyan ng Korean blinds. Yung pihitan niya mahaba, abot tao kasi medyo mataas po itong bintana na to. Yung 2 kwarto na to, basic method yung pagkakagawa nito. Gawa po ito sa mga metal studs at saka metal paring. Tapos yung mga dingding niya ay gawa po sa mga cement boards or sa Hardeflex. Tapos sa mga corners, naglagay po kami ng mga kornisa. Ayan, nakakornisa siya. Yung mga pintuan na ginamit po rito, mga solid doors. Ayan, solid door.
Yung pintura niya, medium gray. Kagaya po na nakita niyo sa cabinet sa baba. Tapos sa light gray, tapos puti naman doon sa grove line. Sa mga doorknob, gumamit naman po tayo ng lever type doorknob, kabilaan. Ayan, tsaka ball bearing na bisagra. Yan, kada isang pinto, 3. Yan, unahin natin yung master's bedroom. Yung master's bedroom niya, nasa gawing bahagi ng kanyang back extension. Yan, kagaya ng ilaw sa baba. Yan, 3 colors din. Tapos 2 pin light na 3 colors. Yung bintana, lahat ng bintana rito, naka-window lights. Yan, ganda. Yan, nag-provide kami ng mga outlet additional na kung saan hindi tatamaan ng kama at saka ng cabinet. Pati rito, meron kami rito. Tapos switch. Tapos switches, tugang switch. Tapos yung mga pintuan natin dito, lahat may mga door stopper. Ayan o, door stopper. O, diba? Tiles. Ang ganda ng tiles, hindi siya madumihin. Yan, ganun din dito pagpasok natin. May 2 bintana. Yan, ilaw. Yan, 3 colors din. Yan. Additional outlet. Sa dito sa kabila, tig-iisa. Mapapansin nyo lang, wala pa siyang aircon. So, to follow na lang, pero meron na siyang abang ng mga saksakan. Yan, sa taas. Ganun din dito. Yan na. Bali, dagdag idea na lang sa mga ganito kaliliit na kwarto. Nakakatulong din mga karohos yung magkatapatan na pinto. Pero maraming nagsasabi na hindi maganda yon. So, kanya-kanya naman paniniwala. So, sa akin, okay itong magkatapatan kasi kapag nagpasok tayo ng gamit, hindi mababali yung mga gamit natin. Madali siyang may aakyat. Gaya dito, nakikita nyo magkatapatan. Once na nagpasok sila ng bed frame na mahaba or ng mattress, dadaan mo na yan dito. Ngayon, pagdaan dito, i-atras papunta rito. Yun yung isang tip na, yung isang magandang idea kung bakit mas maganda yung magkabila. Kasi kung dingding yan, mababali lahat yung mga mahabang bagay na iakyat nyo rito sa second floor. Kunyari, nandito yung pintuan. Yung mga gilid na to, laging tatamaan niya ng mga gamit na iakyat. Ayun mga karo, sana nakapagbigay po uli ako ng idea. Ayan, nagpapasalamat nga po muli ako sa client owner natin dito. Ayan, shoutout po sa inyo kay Ma'am Day, kay Ma'am Lou Jane, sa partner nila. Ayan, maraming salamat sa inyong tiwala. Tapos syempre, nagpapasalamat na rin po ako sa buong tropa na nakasama natin gumawa nitong bahay na to. Ayan na, diba? Wow. Bali mga karos, maraming salamat po muli sa inyong pagbisita dito po sa aming channel. Ayan, sana nabigyan ko po kayo ng idea, lalo na sa mga kumuha ng ganitong klaseng bahay sa Lumina. Isang Angelic na unit na matatagpuan po rito sa Lumina or kahit sa ibang subdivision po na may ganito kaparehang laki at ganito kaparehang style ng finish turnover po. Bali mga karos, nakausap ko yung client owner natin at ibinahagi niya naman yung total na gastos niya rito. Kasama na po yung manpower cost at saka yung mga materyales na ginamit hanggang sa matapos. Ito po ay umabot ng total of 700,000 price range. Sinabi mga karos na range, ibig sabihin pwedeng umabot ng 700 or kulang-kulang 700,000. So paano mga karos, maraming salamat sa inyo. Paki-like and share na nga lang pala kung nagustuhan nyo yung video. Lalo na po para doon sa mga OFW tsaka nangangarap po na makakuha ng bahay na kagaya nito. Karaos, kita-kita tayo sa mga susunod na video pa. God bless sa ating lahat. Ingat palagi. Yan, paalam po muna.